Hello, magandang araw. Mag-solve tayo ng isang frame gamit ang cantilever method. Okay? So this time, nasa kanan naman yung load. Okay? Going to the left. And it has a uh, unsymmetrical na frame. So 12 feet kada story. And we have 2 story here. So using a direct style of computation ng cantilever method. Okay? Kunin muna natin as per the concept ang centroid ng frame. No? So cut tayo sa ibabaw, no? At diyan ang kuhanan muna natin ng centroid. Okay? So anyway, kapag nag-cut naman tayo sa ilalim, sa ground floor, eh ganun din yung magiging centroid nito. Since wala naman binigay na cross-sectional area ng column, so iisipin natin na constant lang ito. And let's say the area of each column is A. So i-cut natin dun sa mga internal hinge sa column. And ganito yung magiging ano niya. Okay? So meron tayong 15K sa taas with the mid height of 6 feet because this is 12. Okay? The next one is to get the centroidal axis from the left. So dito ako magre-reference sa left side. So the total area times the moment arm over the total area. Ganun lang yan. So from the reference point, this is my first A. So 0 yung kanyang moment arm dyan. Then, dito sa second column, A din yung area times the distance from the reference 20. And then area last is 35 naman from the reference over the 3A total area. So we have X bar of 18.33. So from the left column. Yeah. So therefore, itong part na to is 1.67 feet. No? Okay. Then, we will conclude that this axial force sa Fi is tension. Okay? Nate-tension siya. And ito rin nate-tension siya. So this side no is at tension side because the load 15 is going to the left. So it tends to pull to push the frame. That's why the reaction should counteract. So ibig sabihin dito sa left GD, okay, sa left column na to is compression, automatic yan. So pwede tayong manguha ng relationship between the three axials in terms of GD. Okay? So like a ratio in proportion. Yun yung isa sa mga assumptions ng naka-discover nito. So the assumption is the relationship of an axial to its distance from the centroid. So parang ganito. Yeah. So using similar triangles, the ratio in proportion, we can say that QDG over 18.33 is similar with QHE over the 1.67. Tama? Then it's also equal to the QFI to its distance from the centroid, 16.67. Ganun lang yung gagawin natin. Okay? So, pwede nating i-ayos ng ganitong form. Okay? In terms of QDG. And in terms of QDG, the other one. Then, kunin natin yung value ng QDG if we take moment at this point. So, gusto ko dito muna ako mag-moment. So, para itong QFI is madalas locate. Okay? So, or makaka-cancel. Okay? Sa moment. So, QDG. Okay? If we take moment at J, counterclockwise positive. Okay? So, ganito yung magiging moment equation natin. 15 times 6 feet. 6 feet ito, no? Is positive. Then, minus QDG going to I or J, which is 35. Then, this will counter then QHE times 15. So, tignan nyo mabuti that QDG, if in terms of QDG, ang ating QHE, edi substitute natin yung QHE in terms of QDG. Yan. Same lang din yan if I take moment dito naman sa kabila. No? Para lang malesin natin substitution. So, we have QDG as 2.676, 0.244, and QFI is 2.433. So, ang ginawa ko, nag-store kasi ako dyan. So, depende kasi sa pag-round off ba, may mga variations ng sagot. So magkakaroon tayo ng konting differences kapag nag-direct ka na round off, no? So anyway, nasa concept na rin naman yan. Parehas lang din yan. Okay. So punta tayo sa ground floor. Sabi ko nga, if I cut a plane at the ground floor at the mid height, same lang din yon ng magiging centroid. Same lang din yon. So parang ang mangyayari, magpapalit lang tayo ng
eggshells kasi nasa baba na tayo. So if that's so, ganyan yung magiging ratio and proportion natin ulit. In terms of QAD naman, makakuha tayo ng BE and CF. Then if I take moment at J, the internal hinge dito sa may F, no? FC. Ganun din, counterclockwise sa J. Papalitan lang natin yung, yan. Yung 15 kanina, nadagdagan lang ng 25 times 6. Yung 15 naging 15 times 18, no? 12 plus 6. Yun. And yun lang. Mag-take the moment si BE at si AD. Substitute the value of BE in terms of QAD. Then, get the QAD. Okay? Again, store kasi yung mga values ko. So, technically, yan yung pinakamalapit. Ngayon, pwede na akong mag-direct method on finding the member forces. Kunin lang natin muna, step 1, yung eggshells, okay, ng column, which is yung kanina. Ito sila lahat. Pwede ko siya ipwesto dyan, yan lang ang ganyan. So, direct method na tayo. Okay, para mas mabilis tayo. Yan. So, syempre, ilagay natin. Understood lang natin na sa bawat member ng column, ang eggshell is ito. So, technically, kung compression or tension, you will just logically interpret that. Depende naman sa position ng loading natin. And sa palagay ko, magigets nyo na yun. Okay? Kung sineparate natin yung, halimbawa, sineparate natin yung IF. Yung 2.43 is the magnitude of your eggshell. Ngayon, ang tanong, compression ba ang nararanasan niya or tension? So, dahil nga sabi natin kanina, the loads here tends to push the rate. Therefore, ang buong column na to is experiencing tension. So, ibig sabihin, intention yung IF. Intention din yung CF. Hanggang sa ang reaction mo dito is intention. Ganun lang. Ganun din ang mangyayari sa HE at saka BE. Intention sila. And then this one is in compression. So now, next sa column eggshells, ang susunod mong gagawin is girder shears. Itong 4 na girders na to, isalin natin yung ating mga forces. And technically, uunahin natin dito sa GH. Kung ano yung eggshell dito, supposed to be will transfer on that. Walang kahirap-hirap yun, 2.68. And next tayo dito sa HI. Okay, so isasalin mo lang din to since 2 base lang naman yung frame natin, 2.43. Okay, next punta ka na sa DE. Ang DE, hindi mo pwedeng isalin si 12.49 sa ground floor, no? Lipat mo dito gaya ng ginawa mo dito. No, ang gagawin natin, may effect kasi si 2.68. If we transfer that here, so magsusubtract yan, no? Magsusubtract yan para makakuha ka ng eggshell shear dito. Ay, sorry, ng girder shear dito. So, it's just 12.49 minus 2.68. Gawin mo na lang pattern. So, dito rin, 11.36 minus 2.43, 8.93. Ayos. So, pagdating sa shear, okay, kung isa-separate mo naman yung HI, kasi syempre, di ba, nakaganito yung ayos ng natin. If you look at your references sa book ni Kasimali, okay, nakalinaw doon kung pataas ba yung yung 2.43 tsaka pababa. Ang understanding lang naman yan, to simplify the understanding. If you take HI here and to know if the upper one is yung 2.43 is up shear and down shear. Tandaan natin, ang shear is parallel naman sa cross-section. Either up or down, the shear is same magnitude. So, hindi siya katulad ng eggshell force na you should know that if it is tension or compression. Sa shear, wala tayong problema sa ganun. Okay? So, later on, ma-address natin yung kung pataas o pababa yun kapag nag-separate na tayo at kapag nanguha na tayo ng girder eggshells. Tapos na tayo sa girder shears. Let's go with girder moments. Kapag nakakuha ka na ng shear, matik, makukuha mo yung mga moment dito. It's just shear times the half of this length of the beam, which is 10. Tapos dito, 7.5. Let's try. So, tandaan natin, tip ko sa inyo, na kapag ang loads given here is tends to push that on the left side, it will counterclockwise turn. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng biga natin, lahat ng girders natin will follow, no, the flow of that push. Okay? While the column will counteract. Okay? So, therefore, your girder shears or your girder moments should be counterclockwise, I mean. Lahat ng girder moments ay counterclockwise. Okay? Yan. So, para lang malaman mo yung magnitude, 2.68 times 10, 26.8. And sa buong biga, sa buong girder, GH, is yan lang din ang ating moment. Okay? So, same direction,
same magnitude. Next, punta tayo sa HI. So, 2.43 times 7.5. 18.23. So, napapadali yung trabaho natin ngayon. Basta't huwag kang lalayo dun sa concept. Okay? So, next, sa gear door naman ng DE and EF. 9.81 times 10. Okay? And then, transfer mo lang dyan. And then, 8.93 times 7.5. Transfer mo lang dyan. So, meron na tayong 4 na moments. Gear door moment. Anong next? Let's go with the column moments. So, moment naman sa column. Para makuha mo yung moment sa column, titingin ka sa mga kanto sa taas. Ito, saka ito. Which is very easy. Transferable na lang yan dito sa kabila. But in different rotation or direction na. Kung ito ay counter, this should be clockwise. And sabi ko nga sa inyo kanina, to counteract the effect of these loads, kung counterclockwise ang effect ng dalawang to, lahat ng column mo should counter the counterclockwise, which means clockwise yung mga columns. Okay? Ganun din dyan sa baba. At sa isang element, sa isang member, iisa lang ang moment nila. So, 26.8 clockwise. Then, punta ka sa FI. Oops, nauna to. Okay? So, anyway, punta ka sa FI. 18.23. No? Same lang doon. Ganun. So, then, nagpakita na nga to. Bakit naging 45.03 to? Kasi, ika-counter niya naman itong effect ng dalawang moments sa taas, which is same sila ng direction, therefore na-add yung kanilang moments, 18.23 plus 26.8. So to balance that effect, kailangan mo ng clockwise dito na 45.03, which is the sum of these two, and then transfer mo lang yan dito. O, diba? So bawat joint ngayon, nagkakaroon ka ng equilibrium. Baba na tayo sa column DA. Sa column DA, naging 71.3 clockwise ito to counteract the effect of these two. Since magkaiba sila ng sign, ima-minus mo lang yan. 98.1 minus 26.8. 71.3. Punta ka ngayon dun sa baba. I-transfer mo lang din. 71.3. Punta ka sa kanan. Ganun din ang gawin mo. I-minus mo lang itong dalawa. Magkaiba silang direction, so minus. Pero pag aalisin sa isip, na clockwise lagi ang column mo dito. Kapag ganito ang formation ng load, which is 48.75. Yan lang. And meron na lang tayong huling column, BE. So to balance everything here, to make it 0, so lahat ng para sa direction, i-add mo. So 98.1 counter, 66.98 counter. Ito lang ang nag-iisang clockwise, so ito lang i-add mo. 98.1 plus 66.98. I-minus mo ngayon yung may ibang direction, which is 45.03. Ngayon, sabi ko kanina, lahat ng column clockwise yan. And to check that, kailangan nila mag-add tong dalawa para mabalance tong dalawa. Ganun lang yun. Yun. So, nakabuo na tayo ng column moments. Now, next is column shear. Column shear. Dito. Dali lang yun. Dahil may moment ka na, ang sabi ng concept, the moment, divide mo lang yan ng mid-height ng column. Tapos, yun na yung shear. So, 26.8 divide 6. 4.46. Dito naman, 45.03 divide 6. Next, 18.23 divide 6. Okay? Column shear sa baba. 71.3 divide 6. 120.05 divide 6. 20. Almost 20. And then 48.75 divide 6. 8.13. Okay? And dito na tayo sa panghuli. Girder eggshells. In which is kailangan nating focus sa mabuti yung mga kanto natin. Yung mga kanto na yan. Okay? So, ibig sabihin dito, uunahin ko yung sa HI. Ipesto ko ng ganito yung eggshells ko. No? So, either way, hindi mo rin alam kung tension or compression ito. So, mamaya papaliwanag ko. So, ngayon, i-cut ko lang ng konti doon sa sa mismong hinge na. Yan. At joint I. So, parang pwede mong i-imagine na lang to sa isip mo dito kahit wala na nga itong scratch. Pero for the sake of this lesson, mag-scratch ako dito. So, again, sabi ko kanina, malalaman mo kung pakaliwa o kanan, depende sa moment na naka-apply doon sa beam and column. So, tignan nyo yung nandito. Siyempre, pwesto mo muna yung load. No? May load time 15 dito. Kailangan magkaroon ng equilibrium dito in terms of x-axis. So, meron na tayong axial shear dito. Column shear na 3.04. Ang tanong, pag transfer ko ba yan dito sa hinge, kaliwa o kanan? So, para malaman mo yun, tignan mo yung rotation ng column. 18.23 clockwise. Therefore, to counter that, kailangan mo ng pakanan.
na shear dito to counter the effect of clockwise. So kailangan mag-counter yung 3.04. Ganun lang. Ganun mo lang siya tignan. Okay? Therefore, you have opposite direction ng force dito. So i-minus mo ngayon silang dalawa. So nangangailangan tayo ng 11.96 para ma-satisfy si 15. Therefore, we have an 11.96 of axial dito. And kung titignan mo, that is compression. Okay? Compression. And pansinin natin. Pagdating dito sa column, ibig sabihin, lahat ng upper part, lahat ay pakanan. Lahat ng lower part ng column, kaliwa. Pagdating naman dito, lahat ng upper part ng column dito is, upper part means doon sa upper ng hinge ha. So, lahat ay kunin natin ng kanan. Ganun na yung pattern ngayon. So, next, punta na tayo sa GH. Okay? Pwede nyo namang i-rewind kapag medyo mabilis. Yan. So, G, wala tayong external load. So, pero ipwesto lang natin yung axial shear dito. Wala naman tayong ibang mapipwesto kung dito lang. So, paano natin ulit malalaman kung kaliwa o kanan? So, tignan nyo ulit yung moment niya dito sa column na to. So, moment dyan is clockwise. So, para ma-resist niya to, kailangan mo yung pakanan. Okay? Ganun lang yun. And then, counter that 4.46, edi dapat may 4.46 ka dyan. Okay? Dalawa na lang. So, punta tayo dito sa F. Okay? So, si F, pwesto mo yung 25. Yan, hindi pwedeng wala yan. Ngayon, ipwesto natin tong 3.04, 8.13. Yan, para makuha natin yung axial dito. So, to counter the 18.23 dito sa baba, so kailangan mo ng pakaliwa. Okay? Kabila naman. Ay, sorry. Nauna pa rin sa baba. Yan. O pagpakanan si 8.11 or 8.13 yan ha. 8.13. So, pakanan naman si 3.04. Ganyan sinasabi ko. So, para ma-balance mo sila lahat, kailangan mo dito ng 19.93 and should be compression. Okay? Last na. Sa D, pwesto. And we have 7.43. Okay. So, yan lang. Napaka-direct lang pagsasolve natin. Hindi na natin kailangan mag-chop-chop ng mga members, no? To transfer everything. Basta sundan nyo lang tong mga steps ko lang dito. Now, forget the reaction sa support. Yung axials dito. Ito yun. And, to counter the 15 and 25. So, ito yun. 11.89, 20, 8.11. Galing din yan sa dito. Sorry, 8.13 to. 8.13. So, pag in-add mo to lahat, dapat equal to 35. Okay? Next. So, kung ito ay clockwise, ay counterclockwise, so lahat ng moment mo sa support should be clockwise. Yan. Kakopyahin mo lang actually itong mga nandito. And we have the final answers. So, itabulate lang natin. At ito yung mga final answers. So, dyan nagtatapos yung solution natin sa cantilever method ng frame na ito. For more practice, tingin kayo sa book, marami sa net, and try the straightforward or direct style of computation. Maraming pong salamat sa panonood. Thank you po. Let's go! Let the music play. It's time to celebrate.